Hello Kathden fans! Ito na nga ha, congratulations in advance sa Kathden kasi another grind na naman mga kasambreros. Ito nga si Ma'am Catherine. So bago yan, bago yung endorsement at bagong shoot ni Ma'am Catherine today mga kasambreros ay ito muna no. Akala ko talaga nung pagkuha nung yung parang bungad nung video, akala ko si Ma'am Catherine yung nagmapasumalubong kay Sir Alden mga kasambreros. Sana ako na parang niyakap konti ni hinag-konti ni Sir Alden mga kasambreros. So ito pa yung nasa release ko nila na contract signing mga kasambreros, kasama nga si Sir Luis Manzano mga kasambreros. So nakita ko talagang kulay dito, parang semi-maroon siya yung damit ni Sir Alden, semi-maroon na may halong brown, parang brown maroon mga kasambreros no, ang kanyang kulay. At saka ang kulit ni Sir Luis dito kasi tinignan niya si Pops Alden sa siguro part ng kanilang hindi ko kung part ng kanilang script. Alam mo naman Sir Luis no, talagang ito ay saksakan din ng kakulitan at saka ng kakalugan mga kasambreros si Sir Luis Manzano. So although natalo siya no sa kanyang race dito sa last election, pero yung karera niya hindi pa naman nagtatapos. So ito pa yung makuha. So ito pala yung yung girl no na ng bungad kay Sir Alden mga kasambreros, yung naka-white dito no sa kanyang harapan. So siguro part ng management ng Ribisco sandwich or Ribisco crackers mga kasambreros. So kasama niya of course si Mama Ten at saka si Ma'am Tracy ba ito, yung naka-red o naka-orange mga kasambreros na nasa harap. So comment lang po kasi parang si Ma'am Tracy Garcia, ayun yata yung yung pangalan nito mga kasambreros, na boss din sa Jimmy Sparkle Artist Center mga kasambreros, kasi parating kasama ito ni Pops Alden, like yung shoot nila dati sa bench dun sa studio ni Ma'am Kath ay kasama rin po siya mga kasambreros. And then ito prayer, hindi, wag muna yan. So ito muna no, bago yung prayer at saka yung kay Ma'am Catherine, kinumpara ng isang fan sina Ma'am Kim Chu at saka si yung tambalan ba na Kim Pao at saka Kathden mga kasambreros. So sa Kim Pao ay heart yung emoji, tapos sa Kathden naman po ay emoji siya na parang in love mga kasambreros no. So kayo po, so para sa akin wala naman dapat ikumpara kasi sila po ay magkaibigan talaga mga kasambreros, na si Sir Alden susuportahan yung Kim Pao, tapos yung Kim Pao naman ay sinusuportahan din si Alden. So sa kanila walang barrier, yung fans lang talaga ang nagkukumpara mga kasambreros. So yung last pa rin na balita ko na income actually ng Kim Pao na is yun pa rin no, yung My Love Will Make You Disappear na income nila or gross amount mga kasambreros ay parang ganun pa rin, 173 million yata yon no mga kasambreros. So pero basta no more than 100 million pesos mga kasambreros. So March 31 pa ganun pa rin. So more than 100 million pesos mga kasambreros worldwide. So yun po no, showing din pala ito sa sa ibang bansa no, nung March sa New Zealand, Singapore, Malaysia, and United Arab Emirates and so on, sa Hong Kong and so on mga kasambreros. So congrats pa rin sa Kim Pao. And then ito congrats no kay Ma'am Catherine, may another shoot siya kanina mga kasambreros, talaga ngayon lang siya na-upload no. Good morning no, kanang umaga ito. So grabe no, Catherine Bernardo, si Bupyap no, si Kimiyap naka-hashtag, si Owen Sarmiento, si Lulu, tsaka si Showbill Lim mga kasambreros. So abangan na naman natin ito, pasabog ni Box Office Queen kung ano naman yung niluluto nila mga kasambreros. Siguro isa sa mga endorsement videos nila. Kung hindi man, kasi kakatapos lang kay Sir Alden nung Alpha Pro na dog food. So malamang sa malamang ay itong Nutri-Chunks na naman na kay Ma'am Catherine mga kasambreros. So abang-abang tayo doon. And then ito prayer ni Sir Alden, napaka ganda ng kanyang prayer sa araw na ito no, June 10, 2025. Sabi niya dito, Dear God, help me to renew my mind and let go of the past.
teach me to release what I cannot change while learning from past experiences to grow in wisdom and faith. Thank you for your grace that allows me to move forward without guilt or shame. Guide me to make good choices in the present, aligning my thoughts and actions with your will. Transform my mind with your truth so I can walk in freedom and purpose, focusing on the opportunities you've placed before me today. In Jesus' name, Amen. So, Amen and Amen, Pops Alden. Thank you so much for the prayer. And for the kung pa yung prayer of guidance and protection, talagang yung prayer of wisdom, no, asking for wisdom and guidance, mga kasunod, napakahalaga po nun sa ating buhay kasi magiging practical, magiging masipag, magiging diligent, magiging yung choices natin ay hindi tayo mapapariwara, mga kasembreros, bagkus ay nasa tama, no, mga kasembreros, at saka fruitful at productive ang ating outcome. Tapos nag-share din siya ng verse, no, ang ganda nito, Revelation 21:4. Nagbabasa rin pala siya ng Revelation, mga kasembreros, no. Sabi dito, He will wipe every death or every fear or sorrow, no crying, no pain, no death, no sorrow, mga kasembreros, no more. All these things are gone forever. Revelation 21:4. So grabe, ang ganda. So doon kasi sa heaven, wala nang crying, wala nang burden, wala nang problems, wala na. Kasi sukdulan na doon, mga kasembreros, perfection ang heaven, mga kasembreros. Wala nang iyakan, wala nang kumaga pa, wala nang challenges in general. Kasi wala na doon ng kumapa, hindi na tayo nasa flesh, no, nasa soul na tayo, sa spirit na tayo, mga kasembreros, sa heaven. So yun na yung kumaga pa, sa lahat ng karera, sa lahat ng destination, heaven and hell are the final destinations of a mortal being or ng tao, mga kasembreros. So yun po siya. Alright, so again, congratulations sa Kath din. Kumapakaliwat ka na ng kanilang projects, endorsements, and contract signings. So talagang pag pinupukol at binabato ang puno na maraming bunga, ay marami pa rin ang sumusunod na bunga, mga kasembreros. So yun po, no, God bless sa Kath din. Alright, sinabi po sa ating Kath items, and sana po ay pangin po natin ang Word of God, and magsasara na ang tindahan ni Kasembrerong Dennis for today, June 10, 2025. I love you all, Kasembreros. At para po sa ating Word of God, mga Kasembreros, ay sobrang ganda po nito. Ang title natin, Sa Lahat ng Hirap. Proverbs 14 verse 23, In all toil there is a profit, but mere talk tends only to poverty. So, ang verse nito, mga Kasembreros, ay nagka-capture ng napaka-powerful na katotohanan about the importance of hard work at saka yung consequences naman ng pagiging tamad, no, or laziness, mga Kasembreros. And ang parating sinasabi dito na wisdom, talagang napakahalaga ng wisdom, mga Kasembreros. Kahit na sa gilid ka ng sapa, sa gilid ka ng gubat, sa gilid ka ng mga sagingan, sa gilid ka ng mga ng farm, for example, kapag meron kang wisdom and meron kang passion and guidance ng Panginoon, mga Kasembreros, ay magtatagumpay ka. And ang books of Proverbs ay Ecclesiastes, parati kong nire-recommend dito na basahin po natin. No, napakaganda po ng books na ito kasi tuturuan tayo ng mga practical and spiritual advice, mga Kasembreros, na kailangan natin sa pang-araw-araw na pamumuhay, especially yung mga practical talaga na turo ni King Solomon, mga Kasembreros. So Proverbs and Ecclesiastes were written by the wisest man on the planet ever lived, mga Kasembreros, King Solomon. When we read this verse, it becomes evident that engaging in productive labor is not just a task to complete, but rather a path that can lead towards or to rewards and success. So tama ito, mga Kasembreros, na sa lahat ng hirap natin, kaya ba narinig natin, sipag at tiyaga, no? Sipag at tiyaga, no? Ang taong masipag ay talagang pinagpapala, mga Kasembreros. However, yung mga tamad naman ay pakahirapan ang kanyang aabutin. Yan ang yan ang sinasabi ng verse nito, mga Kasembreros, na puro ka lang salita, pukulang ka sa gawa. So kung pa mas ipa-profit or ipagtatagumpay ng Panginoon, mga Kasembreros, sa mga taong may hard work, no, talagang nagtatrabaho. So yung verse dito na in all labor
or sa lahat ng ating toil, sa lahat ng ating hirap, sa lahat ng ating trabaho, ay nag-underscore ito ng idea na kapag tayo po ay nag-invest sa time, yung ating energy, kapag invest natin ito sa meaningful na trabaho, meaningful na work mga kasambreros, pwedeng sa ating mga trabaho sa opisina, or sa farm, or sa kahit na sa vlogging, kahit saan mga kasambreros, no, sa ating pamilya, kapag nag-invest tayo ng panahon sa ating pamilya, ng kasipagan, sa ating community, no, kapag tayo po ay masipag na citizen ng ating community mga kasambreros, we can expect to see positive outcomes. So, ano lang yan kapag gumawa ka ng tama, kapag naging masipag ka, parang hindi ka magugutom mga kasambreros. Pero more than that, ay mamahalin ka ng tao. This profit can be, sabi dito, this profit can manifest in our various forms, including financial gain, personal satisfaction, and growth in our relationships. So, kaya nang mention ko, ay hindi lamang siya sa hindi lamang na makakain ka, kundi merong mga gains, no? Meron pang mga benefits mga kasambreros apart from financial, of course. So on the flip side, the second part of the verse tells us that idle chatter, puro salita lang salita, or excessive talking without action can result in unproductive outcomes or poverty. Talagang ka kasi syempre, no? Pagtamad nga sa Biblia, hindi pinapakain mga kasambreros. So magugutom ka talaga kapag ikaw ay hindi nagtrabaho. So parang talagang literal and practical na advice, no, ni King Solomon ito mga kasambreros, na ang tao kapag tatamad-tamad ay wala talaga marating sa buhay. Kapag siya ay mapasalita lang ng salita, no idle chatter, ay walang mapapala sa buhay meron siguro, no, kapag ikaw ay rumor monger, kapag ikaw ay source ng mga chismis at saka ng mga sikreto na binubunyag mo, so ikaw ang magiging dahilan ng away at away ng mga partido, no? This reminds us that merely talking about ideas or plans without putting them into action will not lead to success. So ito, no, very true, and I will definitely do a second demotion dito na kapag ka lang parang puro plano di ba yung mga tao kuminsan puro sa plano ng maligo tayo, di ba? Tapos mag-set ng time, pero hindi na to hindi natutuloy. So that's just one funny and hilarious example mga kasambreros na kung parang literal na experience, reality check ba na puro kayo plano ng plano tapos hindi natutuloy yung lakad, yung inyong mga goals mga kasambreros, magkakaibigan. So yun siya mga kasambreros, hindi siya nagtatagumpay at hindi nagagawa. The contrast between labor and idle chatter provides a valuable lesson. It encourages us to focus on actions rather than words and demonstrates that diligence and effort are essential for achieving our goals mga kasambreros. So kailangan natin tingnan natin ibang mga surrounding verses ng context na ito na sa Book of Proverbs 14:23 mga kasambreros. And ang Proverbs ay collection ito ng sayings, no, na nag-offer sa atin ng wisdom sa lahat ng aspects ng ating buhay mga kasambreros. Hindi man lahat siguro but various, no, kumaga pa potpourri sa ating vocabulary term mga kasambreros, potpourri of aspects of life mga kasambreros, providing moral guidance in both personal and social conduct. So yung moral talaga, kapag ang tao ay mataas ang kanyang moralidad mga kasambreros, good example yun siya sa community. And speaking of that, ay immorality, kapag ang immorality po mga kasambreros ay nangibabaw sa sosyedad, no, lalo na ngayon talagang uso ng HIV, no, binarita na tumataas ang kaso ng human immunodeficiency virus mga kasambreros, no HIV, ay nakakaalarma siya, no, kung kaya tayo po ay maging mapagmatsyag, no, as a sort of reminder. Yung mga bata talagang huwag sila masyadong expose sa cellphone kasi yung mga reels, mga Facebook reels mga kasambreros, naku, maging aware kayo dyan. Marami ngayon, no, sorry po sa mga terms, yung mga nag-upload ng video para maklik, para maraming manood, naka-panty at bra, naka-brief na lang sa mga pageantry for example, dun sa mga magjojowa na kung ano nung pinagagawa. Alam mo yung may halong libong, may halong karaswaan mga kasambreros. Alam natin